Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, June 24, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Ilang oras matapos maharang ng Qatar ang airstrike ng Iran sa US military base sa Doha, Trump inanunsyo, nagkasundo na ng tigil putukan ang Israel at Iran. Unang bugso ng malakihang dagdag presyo sa produktong petrolyo. Bunsod ng tensyon sa Middle East, umarangkada na. The House is 100% ready for the opening of the 20th Congress. Batasang pambansa, naghahanda na para sa ika-4 na State of the Nation Address ni PBBM. Wata-Wata Festival sa San Juan, ipinagdiwang. Kasiyahan ng ilan na uwi sa rambulan. Sa showbiz, pop singer Jessie J may health update matapos ang kanyang breast surgery. At Piolo Pascual, Maricel Soriano at iba pang kapamilya stars bibida sa bagong pelikulang Meet, Greet, and Buy. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nagsimula na ang tigil putukan sa pagitan ng Israel at Iran ayon kay US President Donald Trump. Ilang oras lang yan matapos ang opensiba ng Iranian capital na Tehran sa US military base sa Qatar, June 23 ng gabi. Kung sakaling tutupad sa ceasefire, hudyat ito ng pagtatapos ng 12 araw na digmaan sa Middle East. Yun nga lang, kapwa nag-aakusa ang dalawang bansa ng paglabag sa kasunduan. Ito ang nakakakilabot na mga sandali nang magtakbuhan palabas ang mga namamasyal sa isang mall sa Doha, Qatar matapos maglunsad ang Iran ng 6 na projectile missiles June 23 ng gabi. Ayon sa Iranian state media, nagpakawala ang Tehran ng airstrikes. Target ang American military base sa Qatar bilang ganti sa pambobomba ng USA sa nuclear sites ng Iran nitong weekend. Nakuna naman ng ilang netizens sa Doha ang pagliwanag ng kalangitan nang tumugon ng Qatar ng intercept missile. Ayon sa Qatari government, walang nasaktan sa pag-atake. Na-evacuate rin ang lahat at naisara ang airspace. Ilang oras lang matapos ang attack sa tinaguriang pinakamalaking US military base sa Middle East, inanunsyo ni US President Donald Trump sa Truth Social platform na nagkasundo na ang Iran at Israel para sa tigil putukan simula June 24 ng umaga. Hindi agad kinilala ng dalawang panig ang ceasefire agreement pero kalaunan ay pumayag rin ng Israel habang sinabi naman ng Iran na payag ito sa kapayapaan kung mauunang tumigil sa opensiba ang Israel. Pasado 1:00 sa Washington sinabi ni Trump na nagsimula na ang ceasefire. Sa kabila nito, kapwa nag-aakusa ang Tehran at Tel Aviv ng paglabag sa kasunduang tigil putukan. I think South violated it. I'm not sure they did it intentionally. They couldn't rein people back. I don't like the fact that Israel went out this morning at all, and I'm going to see if I can stop it. So as soon as I get away from you, I'm going to see if I can stop it. June 12 nang sumiklab ang digmaan matapos maglunsad ng opensiba ang Israel sa Iran bilang pagtutol umano sa nuclear sites ng Iran. Kung kapwa tutupad ang dalawa sa tigil putukan, hudyat ito ng pagtatapos ng 12 araw na digmaan na nagpakaba sa buong mundo dahil sa banta nito sa pandaigdigang kapayapaan. Samantala, good news, ligtas nang nakabalik sa Pilipinas ang unang batch ng overseas Filipino workers na naipit sa sigalot sa Middle East. Sinalubong ng mga opisyal ng Overseas Workers Welfare Administration at Department of Migrant Workers ang kabuuang 31 Pinoy na lumapag sa Ninoy Aquino International Airport pasado 7 June 24 ng gabi. Karamihan sa mga OFW ay mula Israel pero may ilan ring mula Jordan, Palestine at Qatar.
Mababatid na naantala ng ilang oras ang pagdating ng unang batch na ito matapos magsara ng airspace ang Qatar Lunes ng gabi bunsod ng opensiba ng Iran. Sa ngayon, naabot na sa mahigit 300 ang kabuuang bilang ng mga Pinoy na nagpapasaklolo sa gobyerno upang makauwi at inaasahang darating na ang susunod na batch nitong linggo rin. Tiniyak naman ng pamahalaan ang suporta sa lahat ng OFWs na nais magbalik bansa, gayon din ang ayuda upang makapagsimula muli sa Pilipinas sa kanilang pag-uwi. Kinansela na ng Philippine Airlines ang ilang flights patungong Middle East dahil sa tumitinding tensyon sa rehiyon. Kabilang sa mga nakanselang flights ngayong Martes, June 24 ang Manila-Doha, Manila-Dubai-Manila at Manila-Riyadh-Manila. Habang sa June 25, Miyerkules, ang flight naman Doha-Manila. Samantala, tuloy naman ang flights ng Cebu Pacific papuntang Dubai. Ayon sa SEBPAC, hindi dumaraan sa conflict zone ang ruta ng SEBPAC kaya ligtas ang operasyon. Nag-aalok din ng Cebu Pacific ng libreng rebooking at travel fund options para sa mga pasaherong may flight ngayong June 24. Epektibo na nitong Martes ng umaga ang unang bugso ng dagdag presyo sa produktong petrolyo na higit 2 piso kada litro bunsod ng tensyon sa Middle East. Kaya ilang motorista umaangal na, lalo na ang mga namamasada dahil kailangang dagdagan ng biyahe para makabawi sa dagdag gastusin. Ang balitang ito ni Ace Cruz. Hahabaan namin instead na 12 hours lang, minsan kailangan namin mag 14 hours to 16 hours. Yan ang solusyon ng Transport Network Vehicle o TNVS driver na si Jefferson matapos umarangkada ang unang bugso ng dagdag presyo sa produktong petrolyo Martes na umaga. Katumbas yan ng 2 pesos and 60 centavos na dagdag presyo sa bawat litro ng diesel, 2 pesos and 40 centavos sa kerosene, habang 1 peso and 75 centavos naman sa bawat litro ng gasolina. Pag tumaas ang gas, ang fare hindi tumataas. Same lang. So malaking impact sa amin kahit cents yung tumaas. Sa Huwebes, June 26, ang ikalawang bugso ng dagdag presyo at may hahabol pang ibang oil company sa Biyernes, June 27. So matotal, umaabot ng higit 5 pesos kada litro ang dagdag presyo ngayong linggo bunsod ng gyera sa pagitan ng Israel at Iran. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na kanilang pinag-usapan ang mga oil companies na gawing staggered o utay-utay ang dagdag sa presyo ng produktong petrolyo para hindi naman mabigatan sa gastusin ang mga motorista. Pero hindi patiyak kung ganito rin ang setup sa susunod na linggo oras na magtaas muli ang presyo ng produktong petrolyo. Ang nursing student na si Chutomo, araw-araw na ginagamit ang kanyang sasakyan sa pagpasok sa universidad. Para makatipid ng kaunti sa gastos sa gasolina, ginagamit niya ang price lock-up ng isang oil company. Makakabili ng gasolina sa murang presyo at ireserba ito bilang credits na maaaring i-avail sa ibang araw. I was able to save up a lot, especially now. Maraming news na aangat ulit yung presyo. I've already bought a good amount of liters of gas for preparing myself for the next few weeks, especially now a lot of uncertainty, a lot of news about the price hikes. Pero batay sa monitoring ng DOE, bahagyang kumalma Martes ng umaga ang presyo na langis sa world market. Bumaba siya bigla. As of yesterday, it was on the high 70s. Ngayon po, nasa 69, bumalik siya. Siguro dahil sa mga proclamations ng President Trump and all the ongoings in the conflict of Iran and Israel. Gayunman, tiniyak ng ahensya na patuloy ang kanilang ginagawang hakbang para maibisan ang pasanin ng mga motorista at iba pang apektadong sektor. Sa hanay naman ng transportation sector, sinabi ng Department of Transportation o DOTR na kasado na ang pagbibigay ng fuel subsidy. Kabilang sa makikinabang ay mga public utility vehicles o PUVs, consolidated man o hindi. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Sugatan ang nasa 23 katao kabilang ang ilang bata matapos ang salpukan ng SUV at isang van sa San Juan, La Union madaling araw ng Lunes. Ayon sa pulisya, isang 13 anyos na babae ang nagmamaneho ng SUV na sumalubong sa van matapos lumagpas sa kurbadang bahagi ng kalsada. Stable naman na ang kondisyon ng mga nasugatan habang nasa kustodiya na ng Local Social Welfare Office ang bata at iniimbestigahan kung paano siya napayagang magmaneho ng sasakyan. Patuloy ang investigasyon sa insidente.
Ipinatatawag na ng Land Transportation Office ang may-ari ng isang SUV na mahigit 300 beses na iligal na gumamit ng EDSA busway simula 2022. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza, naka-alarm na ang Mitsubishi Montero para hindi makagawa ng anumang transaksyon habang iniimbestigahan. Inutusan din ng registered owner na dumating sa ahensya kasama ang driver para magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat patawan ng parusa sa 307 na violations kabilang ang pagbabalewala sa traffic signs at obstruction. Ayon sa MMDA, 14 sa mga violations nangyari nang muling ipatupad ang no-contact apprehension policy nitong buwan. Matatandaang suportado ni Pangulong Marcos ang NCAP dahil nagpapalakas ito anya ng traffic compliance at nalalabanan ang korupsyon. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agaran at transparent na pagwasak sa mahigit 9.4 billion pesos na halaga ng shabu na nasabat sa baybayin ng Zambales, Pangasinan at Cagayan. Giit ni Marcos, hindi dapat nakakabalik sa merkado ang kumpiskadong droga. Aabot sa 1.5 na tonelada ng shabu ang nasamsam na itinuturing na pinakamalaki sa kasaysayan ng bansa. Ayon kay PDEA Chief Isagani Niere, sisirain ang mga droga sa incinerator sa Capas, Tarlac sa Miyerkules. Dadalo rito ang DOJ, LGU officials at media para matiyak na walang daya sa proseso. Target na tapusin ang pagwasak sa loob ng 12 oras. Giit naman ni Marcos ang pagpapatuloy ng bloodless na giyera kontra droga at pagtuon sa mga drug pusher sa kalye. We do it in a peaceful way. It has been described as a bloodless war on drugs, and that is what we are aiming for. But nonetheless, despite the fact that we do not kill people that are just suspected of having anything to do with drugs, imbis na ganyan ang ginagawa natin, we are handling the drug problem in a different way. Nabasa na ba ang lahat? Masayang ipinagdiwang nga ngayon ng mga taga San Juan City ang taunang Wata Wata Festival. Mula sa float parade, street dance competition hanggang basaan activities, enjoy ang publiko. Gayunpaman may ilang nasobrahan naman sa pag-enjoy at nauwi sa rambulan ang pikunan. Ang balitang ito zihatid ni Naomi Almojano. Sayawan at indakan sa walang humpay na basaan, makukulay na water gun at malalakas na buga ng hose ng mga bumbero. Yan ang bumungad sa mga nakiisa sa pagdiriwang ng kapistahan ng San Juan City ngayong Martes. Heto kami, basang-basa pero hindi sa ulan, kundi sa taunang Basaan Festival o mas kilala sa tawag na Wata Wata Festival dito sa lungsod ng San Juan City. At dahil nga narito na rin tayo, hindi pwedeng hindi tayo game sa kanilang tradisyon. Kaya naman, basaan na! Deadma sa wet look ang mga nakijoin sa basaan dahil tinuturing nila itong pasasalamat sa biyayang natanggap at panata na rin ang pagsali rito kada taon. Baga, isa rin to sa mga blessing na matatamo mo sa isang taon. Kasi nga, oo, baga, yung pag ano mo ng tubig, parang binibless ka din. Binibless ka rin ni Lord. Yung tradition po namin na every June 24 po talagang inaano po yung wata-wata para din po sa kilala po kay San Juan Bautista. No age requirement din ang pagdiriwang dahil kahit mga bata, game na game sa pangbabasa at pagpapabasa. Nag-enjoy ka ba? Opo. Saya-saya ko po kasi. Kahit na po ako nakapasa dito. Saan ka ba nag-enjoy dito sa experience mo? Opo. Nalaro water. Itinalaga ang Pinaglabanan Road sa pagitan ng N. Domingo at P. Guevara bilang tanging basaan zone. Ito'y para maiwasang maperwisyo ang mga commuter na papasok ng trabaho o di kaya naman ay ng paaralan. Ito po ating ginagawa upang mapanatili natin ligtas at mapayapa at masaya
ang ating kapistahan. Nanibago naman ang ilang mga residente sa sistemang ito, pero anila mabuti na rin ito para iwas issue. Dati talaga paglabas namin ng bahay, basa agad kami. Ngayon ang layo. Hindi naman malayo, pero ibang-iba talaga compare dati. Kasi dati mas maraming tubig, lahat ma-e-eryahan mo ng basaan. Siguro sa mga commuter, siguro much better sa kanila kasi nakakaano sila ng hindi sila nag-aalala na baka mabasa, yung mga ganon. Kung matatandaan kasi noong nakaraang taon, may mga sutil na namamasa ng mga motorista, gaya na lang ni Boy Dila, na ngayoy himas rehas na dahil naman sa paglabag sa anti-bastos law matapos manitsit sa menor de edad. Pero wala mang lumabag sa mga ordinansang ito, may mga kaguluhan pa ring naitala. Kinuyog, pinagsusuntok at pinagtatadyakan ng mga kabataang ito ang isa't isa habang nasa kalagitnaan ng kapistahan. Sa pulpa sa video, ang pangahampas ng laruang water gun ng isang binatilyo nang sumugod din ito sa gulo. Agad naman silang inawat ng mga kapulisan at dinala ang ilan sa kanilang tanggapan. Ayon sa mga pulis, menor de edad ang mga ito at nagkapikunan lang umano. Ayon sa San Juan City Government, umabot sa 30 ang naitala nilang insidente ngayong taon, kabilang na ang 18 medical assistants at 12 insidente ng gulo, violators at mga nawawala. Na-turn over naman na sa CSWD ang lahat ng sangkot na menor de edad para sa proper processing, habang resolved naman na lahat ang mga insidente. Sa kabuuan, naging organisado ang pagdiriwang ng kapistahan ngayong taon na dinaluhan ng tinatayang 10,000 katao mula sa iba't ibang lugar. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Sumailalim na sa breast surgery ang British singer na si Jessie J matapos matuklasan ang early signs ng kanyang breast cancer. Sa Instagram, ibinahagi ni Jessie ang update sa kanyang kalusugan, maging ang tinawag niyang honest lows and high of the last 48 hours na kanyang pinagdaanan. Makikita rin ang ilang larawan at video sa ospital kasama ang kanyang partner na si Shannon Coleman at kanilang anak na si Sky. Matatanda ang kamakailan lang nang ihayag ng singer sa publiko na natuklasan niya ang kanyang breast cancer bago ilabas ang kanyang latest single na No Secrets. Stay strong, Jessie. Susunod, batasang pambansa naghahanda na para sa ika-4 na State of the Nation address ni PBBM. At Pinay tennis star Alex Ayala, wagi kontra Bronzetti ng Italy sa Eastbourne Open. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Sa mga nagtatravel po dyan, ingat-ingat sa mga may dalang power bank. Sumabog kasi ang isang power bank sa security screening ng Roxas Airport sa Capiz Martes ng umaga. Kinumpirma yan ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Ayon sa CAAP, na-detect ng airport security ang 72,000 mAh na power bank sa bagaheng bitbit ng isang pasaherong bibiyahe sa Napa, Maynila. Lagpas ito sa 160 watt-hour limit na itinakda sa mga power bank sa eroplano. Sa gitna ng pakikipag-usap ng pasahero para isuko ito sa kasama sa labas, biglang nagsimula ang sunog at pagsabog nito sa mismong inspection table. Agad namang umaksyon ang Airport at Office of Transport Security personnel. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Muling iginiit ng ahensya na mahalaga ang mahigpit na pagsunod sa aviation safety rules, lalo na sa mga lithium-ion devices. Inanunsyo ng House of Representatives na magpapatupad ng lockdown sa Batasan Complex simula July 23 para tiyakin ang seguridad sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28. Inihayag na rin ng batasan ang iba pang paghahanda sa ika-4 na SONA ni PBBM. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. The House is 100% ready for the opening of the 20th Congress.
Handa na ang Kongreso isang buwan bago ang ika-4 na State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr. sa July 28. Ito rin ang petsa ng pagbubukas ng first regular session ng 20th Congress kung saan kabilang na ang mga kongresistang nanalo sa nagdaang midterm elections. Everything has been planned out from hindi lang dito sa within the Batasan complex but at least until doon sa magiging ruta ng mga pupunta dito sa SONA. Kagaya ng nakagawian, maglalatag ng red carpet sa labi ng North Wing para sa mga dadalo sa SONA. Para naman sa seguridad, magpapatupad ng lockdown sa Batasan complex. The lockdown begins Wednesday before the SONA. So yun yung lockdown talaga. Pag non-essential personnel, you cannot come in the Batasan complex. Nagsagawa naman ng walkthrough para sa mga kinatawan ng media na magsasagawa ng coverage. Kabilang ang foreign media outlets sa mga magko-cover sa SONA. We'd like to accommodate as much media outfits as possible. And we'll do our best to accommodate everyone. It's just that we have to recognize na limited naman yung space natin. Ayon sa Kongreso, nasa 200 institutional guests ang pinadalhan ng imbitasyon para sa ika-4 na SONA ng Pangulo. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Binueltahan ng Malacanang si Vice President Sara Duterte sa pagkwestiyon niya sa foreign policy ni Pangulong Marcos Jr., partikular na sa pagpapapasok ng US missiles sa Pilipinas. Ayon sa palasyo, inaasahan na ito sa mga Duterte, lalo't pro-China ang pamilya mula pa niya sa administrasyon ng kanyang tatay na si Rodrigo Duterte na ngayon ay nakadetine sa ICC. Para sa palasyo, maka-Pilipinas ang Marcos Jr. administration, lalo't lalong pinalalalim ng Pilipinas at Amerika ang kooperasyong pangdepensa. Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines at National Defense Department, walang bansa ang pwedeng magdikta sa depensa ng Pilipinas kahit naggalit umano ang China sa pag-deploy ng Typhoon missiles sa bansa. The President said, we expect that from the Dutertes because they are pro-China. At ang Pangulo po ay pro-Philippines. Patuloy na pinag-aaralan ng House Prosecution Panel ang sagot ni Vice President Sara Duterte hinggil sa articles of impeachment laban sa kanya. Nakatakdang maghain ng opisyal na tugon ang mga mambabata sa loob ng 5 araw. Sa kanyang answer ad cautelem o tugon, iginiit ni VP Sara na walang bisa ang kaso at labag umano ang articles of impeachment sa konstitusyon na nagbabawal ng higit sa isa pang impeachment sa loob ng 1 taon. Gayunpaman, pinasinungalingan ito ng House Prosecutors at iginiit na kumpleto ang articles of impeachment sa lahat ng constitutional requirements. Binanatan din ni Representative Juda Sidre ang paggamit ng teknikalidad ng kampo ni Duterte. Anya, mas mahalaga sa tao na malaman kung saan napunta ang confidential funds at nararapat managot ang vice-presidente sakaling mapatunayan ang korupsyon sa kanyang liderato. Naniniwala naman si Representative Franz Castro na isang legal gymnastics lang ang depensa ni Duterte para paikot-ikutin ang lahat at maiwasan na mapanagot siya. Formal nang hiniling ng ICC prosecutor na ibasura ang petisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang apelang interim release o pansamantalang mapalaya habang nililitis siya. Giit ng mga prosecutor, kailangan pa rin ang detensyon ni Duterte para matiyak o masigurong haharap siya sa hukuman, hindi manggugulo sa investigasyon at hindi rin ulit lalabag sa iba pa. Binigyang diin din ang malawak niyang impluensya at political network, maging ang international ties na pwedeng gamitin para manakot ng mga saksi at hadlangan ang proseso. Sa iba pang balita, arestado ang 2 suspect sa pagpatay sa kawani ng House of Representatives. Ayon sa Philippine National Police, kinilala ang mga nahuli bilang lookout at middleman sa pamamaslang kay Mauricio Pulhin, Chief of Technical Staff ng Committee on Ways and Means. Inaresto ang 2 sa magkahiwalay na operasyon sa Caloocan at Quezon City at ngayon ay nasa kustodiya na ng QCPD. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, inamin
inamin ng alias Balong na inutusan sila ng mag-asawang may personal na galit sa biktima. Di umano nagpaplano si Pulhin na kasuhan ng mga ito ng qualified theft at estafa. Samantala, 4 pang suspect ang pinaghahanap ngayon. Binaril si Pulhin sa loob ng isang pribadong party sa Quezon City noong June 15 habang nagdiriwang ng kaarawan ng kanyang 7 taong gulang na anak. Ito po ay di umano ay may personal na galit sa biktima dahil di umano sila daw po ay sasampahan ng kaso nitong ating biktima po. So nagpahanap po doon sa kanilang assistant ng sino ang po pwedeng pumatay. Balita sa mga rehiyon. Sa Iloilo, 3 paaralan ang nakatanggap ng 10th classrooms mula sa Iloilo Provincial School Board. 10 tolda ang napunta sa Ali Modian National High School matapos masunog ang 19 na silid-aralan doon nitong buwan. 2 naman ang ipinadala sa mga liblib na lugar habang 9 ang para sa Ardemil National High School na naharap sa kakulangan ng classroom. Samantala sa BARM, ipinag-utos ni Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa na magpasa ng courtesy resignation ang lahat ng ministro at opisyal ng rehiyon bago matapos ang buwan. Inilabas ang direktiba ilang buwan bago ang unang BARM parliamentary elections na nakatakda sa October 13. Mula sa matinding laban nung linggo, waging muli ang Pinay tennis star na si Alex Ayala sa second round ng WTA 250 Lexus Eastbourne Open sa England. Pinataob ni Ayala ang world number 61 na si Lucia Bronzetti ng Italy sa score na 6-0, 6-1 sa loob lamang ng 1 oras. Kahit pagod mula sa 3-set qualifying win kontra world number 56 Hailey Baptiste, hindi nagpakita ng pagod ang 20-year-old na Pinay sa naturang bakbakan. Congrats at good luck sa susunod na laban, Alex. Sa ating pagbabalik, Piolo Pascual, Maricel Soriano at iba pang kapamilya stars bibida sa bagong movie na Meet, Greet, and Buy. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. May bagong nilulutong pelikula ang Star Cinema na perfect pampamilya. Pagbibidahan ito ng ilang bigating artista ng ABS-CBN, gaya ni Piolo Pascual, Maricel Soriano at iba pang stars ng bagong henerasyon. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Ling Garcia. Anak, say mama. Something new, something you won't expect. Yan ang kakaibang kwento ng pelikulang pampamilya na niluluto ng Star Cinema. Ang Meet, Greet, and Buy mula sa blockbuster director na si Cathy Garcia Sampana. Star-studded ang nasabing pelikula na pinagbibidahan ni Piolo Pascual, Maricel Soriano, kasama rin sina Bel Mariano, Joshua Garcia at Juan Carlos Labajo. Sa Instagram, ipinasilip na ng Star Cinema ang teaser ng naturang pelikula na magpapaantig sa puso at damdamin ng bawat pamilyang Pilipino. Mama. Anong akala mo sa akin na nagtatain ng pera? Mama, oh! Hoy, tumingin nga kayo. O ngayon, nag-iiyakan kayo dyan? Hindi ka kasi nakikinig. Papunta ka pa lang. Pabalik na ako. Makikita rin rito ang mga lumang larawan ng bawat cast na tila isang pamilya. At maririnig rin ang boses ng mga bida na tinatawag ang kanilang ina. Ayon kay Derek Cathy, ang pelikula ay nagpapakilala sa buong mundo kung ano ang pamilyang Pilipino at kung gaano ka-solid ang family ties nating mga Pinoy. Wala pang detalye kung kailan ipapalabas ang pelikulang yan, kaya mga ka-A to Z, abangan! Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia.
Pamilyar tayo sa kwento ni Pina o alamat ng pinya na hindi makita lagi ang pinapahanap. Pero ang isang ito naman, nakita nga ba ang tamang hinahanap o hindi tumugma ang pinalalaga sa kanya? Ano nga ba ang nadampot? Oh my God, guys. Althea, hindi naman to ang nilaga mo. Nagpalaga ako ng kamote, guys. Hindi kamote to. My God! Hindi! Kamote ba yon? Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maritong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula kay dating Pangulong Noynoy Aquino. Anya, ang Pilipino ay karapat-dapat ipagdusa hanggang kamatayan, karapat-dapat ipagbuhay, at karapat-dapat ipaglaban. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!